May isang napaka-bold o napakatapang na teorya na kumakalat po kay XRP or sa XRP community ngayon. Isang teorya na nagsasabing maaring maabot na XRP ang presyong $10,000 kada token. At ang lumalabas na magti-trigger nito? Yan, walang iba kundi yan daw po ay walang iba kundi ang gobyerno ng US sa pamamagitan po ng pagbili ng XRP gamit ang treasury bills or T-bills. Yan, mga ka-crypto, ito po ay tila isang napakalaking hakbang na maaaring magbago ng takbo ng financial system sa buong mundo. Pero paano nga ba ito posible? Totoo nga ba talaga ito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Paano nga ba magagawang itulak ng US government itong sa XRP sa presyong $10,000? Yan, taas po niyan. Ayon po sa market commentator na si Ginoong Vincent Van Cote, posibleng mangyari daw ang isang senaryo kung saan ang US Treasury o ang Federal Reserve ay direktang makikipagnegosasyon sa Ripple upang bilhin ang escrowed XRP nito sa halagang $10,000 kada token. Sa kasalukuyan, ang Ripple po ay mayroong 38.1 billion XRP na naka-escrow. Kung ang gobyerno ng US ay pipiliin po nilang bilhin ito, hindi po sila magbabayad gamit ang cash. Sa halip ay gagamit po sila ng treasury bills or T-bills. Ito po yung mga government-backed na IOUs, uutang ng gobyerno na maaring ituring bilang isang ligtas at matibay na asset. Ngayon, kapag hawak na ng Ripple ang mga T-bills, maaari po nilang gamitin ito bilang reserve, collateral o ibenta para makalikom ng liquidity. Dahil dito ay magkakaroon po ng isang fixed valuation para kay XRP na hindi bababa sa $10,000. At kapag ito po ay kinilala ng ibang bansa o malalaking institution tulad po ng International Monetary Fund or IMF at saka Federal Reserve, maaari pong maging global standard na ito. Ngayon ay bakit po ito gagawin ng US government? Ayon po kay Van Cote ay may tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaaring gawin ito ng gobyerno ng US. Una ay ang pag-iwas po sa market manipulation ng ibang bansa. Kapag ang presyo po ni XRP ay nakalock sa $10,000, hindi na po ito basta-basta babagsak kahit ibenta ito ng maramihan ng ibang bansa tulad ng China. Magiging protektado po ang sistema mula sa tinatawag na financial warfare. Pangalawa, ang pagpapanatili ng dominasyon ng US dollar. Habang nagbabago po ang global financial system, nais ng US na manatiling may control sa international transactions. Kung sa XRP ang gagamitin bilang bagong global reserve asset, masisiguro po ng US na ang T-bills ay patuloy na may halaga sa ecosystem na ito. At pangatlo ay ang paghahanda sa blockchain economy. Ang paggamit ng XRP bilang global settlement asset ay maaari pong magbukas ng daan patungo sa isang blockchain-driven economy. Sa senaryong ito ay maaari pong umabot sa $1 quadrillion ang market cap ng XRP, lalo na kung gagamitin ito sa tokenized assets at saka instant payments sa buong mundo. Ngayon ay ito po yung pinakamalaking tanong. Posible ba talaga itong mangyari? Ang ganitong eksena ay tila isang financial science fiction. Pero ayon po kay Ginoong Van Cote, hindi imposibleng mangyari. Kung magpapasya po ang US na dominahin ang blockchain finance, maaaring gamitin po nila ang IMF at saka Federal Reserve upang itulak ang global adoption ni XRP. Kapag nangyari ito, maraming bansa ang mapipilitang sumunod sa bagong financial system na ito. At ang mas nakakakilig na posibilidad ay ito po, ang mga kasalukuyang XRP holders ay maaring maging milyonaryo sa isang iglap lamang. Pero may babala rin kapag na-regulate ito ng gobyerno
maaaring mapilitang gumamit ang mga retail investors ng central bank digital currencies or CBDCs imbes na direktang humawak ng XRP. Kung ito nga ang magiging direksyon ng global finance, maaaring ito ang pinakamalaking financial shift sa kasaysayan, kung saan papalitan ng XRP ang US dollar bilang pangunahing reserve asset sa buong mundo. Ayan, pangarap nga ba talaga o realidad ang $10,000 na presyo para kay XRP? Marami pong XRP community members ang naniniwala na ang $10,000 na presyo ay hindi imposible. Ayon po sa isang kilalang XRP supporter na si Ripple Queen, dapat nang maghanda ang mga investors ngayon pa lang dahil malapit na pong umabot si XRP sa ganitong halaga. Ayan. Samantala, si Zach Rector naman, ayan po, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay sumasabay na rin sa hype. Matapos pong i-announce ng gobyerno ng US na kasama na ang XRP sa kanilang US Crypto Stockpile Reserve, muling binuhay nito ang pag-uusap tungkol sa $10,000 valuation na XRP. Ayan. Pero syempre, may mga kritiko rin na nagsasabing masyadong malayo ang $10,000 na presyo para kay XRP. Para sa kanila, maaaring tumagal ng ilang dekada bago umabot sa ganitong halaga ang isang cryptocurrency, lalo na kung walang malaking market event na siyang magpapataas dito. Dagdag pa, ang ideya ng T-bill swap ay maaaring manatili lamang bilang isang teorya at hindi talaga maisakatuparan. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Kung sakaling maisakatuparan ito, magiging game changer po ito para sa atin. Kung may hawak kang kahit maliit na halaga ng XRP ngayon, maaaring maging milyonaryo or bilyonaryo ka sa hinarap. Pero tandaan, malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng mahigpit na regulasyon sa crypto trading, lalo na kung magiging bahagi ng central bank system sa XRP. Kaya bago po mag-invest, siguraduhin na iintindihan mo ang risk at saka rewards na kasama nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, ang ideyang ito ay tila isang napaka-ambisyosong plano na maaari pong magbago ng buong global financial system. Bagamat posible ito sa technical na aspeto, hindi natin tiyak kung kailan ito maaring mangyari o kung may interest nga ba talaga ang US na gawin ito. Para sa mga XRP holders, ang pinakamagandang gawin ay manatiling updated, matuto sa market trends at gumawa ng matalinong investment decisions. Huwag pong magpapadala sa hype, pero huwag ding isara ang isip sa posibilidad ng isang monumental financial shift. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.